Lalo pong nalalantad kung papaanong binabalasubas at binabastos ang mismong batas na dapat nagtatanggol sa integridad ng ating halalan. Ang halimbawa po niyan ay ang pag-absuelto ng COMELEC sa reklamo laban po kay Chis Escudero kaugnay sa 30 million pesos na donasyon mula sa kontraktor na si Lawrence Lubiano. Hindi po ito simpleng personal donation. Hindi ito inosenteng tulong mula sa kaibigan. Ito ay direktang salungat sa diwa ng Section 95 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga direktang interest na kontrata sa gobyerno na magpondo sa mga kandidato. Bakit? Dahil malinaw po mga kababayan, sa lahat ng sino mang gumagastos ng milyones para sa politiko, nag-aabang yan ng balik, nag-aabang yan ng pakinabang. Hindi ito kabutihang loob. Ito po ay puhunan, kaya kalokohan ang sinasabing personal pong bigay. No. Ayon po kay Commissioner Ray Bulay, wala itong violation. Walang violation sa Chis Escudero. Personal daw. Personal? Kung personal donation, yan po ang mga magic work na nangyayari, ay napabawaliwala ang ating batas. Ano pa ang saysay po ng election code? Ibig sabihin ba, sapat na ang palusot ng deklarasyon para maabsuelto kahit obvious ang conflict of interest? At hindi po basta-basta si Lubiano. Siya ang pangulo ng Center West Construction, isa sa top contractors na mismong si Bongbong Marcos ang naglantad. Nauna na pong binanggit ni Bongbong Marcos ang kumpanyang ito bilang pinakamalaking kumakamada ng proyektong pinopondohan ng taong bayan, tapos naabsuelto. Ang tanong mga kababayan, kung bawal ang contractor donors, pero pwede pa ang tinatawag na personal donations, para kanino ba talaga itong batas na ito? Para ba sa sambayanan o para sa mga nakaupo sa pwesto? Ang ganito pong pagbaloktot ay hindi lamang pinaglalaroan ang ating batas, isa itong garapal na paglapastangan sa prinsipyo ng fair and clean elections. Kung papayagan ang ganitong lusutan, ano ang hindi nila papayagan? Sino ba ang hindi nila may pagtatanggol? Habang sinusunod ng karaniwang kandidato ng mga pobreng kandidato ang bawat sintimo, bawat resibo, bawat regulasyon, ang malalaking mga pangalan, kilalang mga pangalan, ay may sariling interpretasyon na pinapaboran ng COMELEC. Ito ang tunay na problema. Hindi ang kakulangan ng batas, kundi ang kawalan ng political will na ipatupad ito ng patas. Kung hindi kaya ipagtanggol ng COMELEC ang integridad ng sarili nitong patakaran, papaano pa nito may ipapagtanggol ang integridad ng ating halalan? Sa panahon pong tumitindi ang pagsusuri ng mamamayan ng publiko sa katiwalian, ang ganitong desisyon ay malinaw po ang gustong iparating sa atin. May dalawang uri ng hustisya sa Pilipinas. Isang mahigpit para sa mahirap at isang madali para sa mga mayayaman. Isang maluwag, flexible at may special exception para sa may kapangyarihan. Mga kababayan, panahon ng singilin ang mga institusyong dapat naglilingkod sa bayan, hindi na mga trapo at negosyanteng gutom sa pabor. Panahon ng manindigan tayo. Batas para sa lahat, hindi para sa ilan. Malinaw po ang panawagan ng taong bayan. Dapat patas ang batas sa lahat.